Natitigilan sa kanilang kinaroroonan, sinubukang isaad ng babaeng anak ng angka ng Tang ang pinakaposibleng pagkakakilanlan ng salarin. Subalit nag-aalinlangan siyang sabihin itong kanyang naisip kaya naiwang nakabitin ang tatlong bata sa isisiwalat nitong impormasyon. Hindi alam kung ito ay kanyang ipagpapatuloy, bigla na lang nagkaroon ng lakas ng loob si Huayon na sabihin na sa tingin nito ang salarin ay isang multo. Na siyang ikinagulat ng husto ni Yun at ni Sol dahil ngayon lang ito pumasok sa kanilang isipan, habang si Soryong ay nagtataka lang na napasabi sa kanyang isipan na iniisip niya kung anong seryosong bagay kaya ang nais nitong sabihin pero ito ay bigla na lang napunta patungkol sa multo. Gayunpaman muli siyang napaisip na marahil ito ay posible dahil kanyang nakita ang multo ng blue-spotted centipede sa kanyang panaginip pagkatapos nitong mamatay kaya may punto rin ang sinabi ng batang babae. Interesadong malaman kung ito ay totoo, natanong ng ating bida kay Sol na kung sakali, may ginawa ba siyang hindi karaniwan nitong mga nakaraang araw gaya ng pagkain ng inner core ng isang spiritual beast. May naaalalang bagay na kanyang ginawa, inagaw ni Sol ang kanilang atensyon. Kasunod nito ay ang kanyang pagsabi na nito lamang ay mayroon siyang hinawakang buto at sanga ng puno, na ikinagulat lang ng dalawa kaya naisip ng ating bida na ito ang sinasabi nilang kaakit-akit sa kabila ng katangahan. Ngunit bigla na lang napahawak si Sol ng kanyang dalawang kamay dahil mayroon pa siyang naaalala na isang kakaibang bagay na kanyang naranasan nito lamang, kaya ikinwento nito na noong siya ay nagsasanay ng mag-isa sa kalagitnaan ng gabi ay mayroon siyang naramdamang presensya ng iba, at ito ay parang mayroong isang tao na pinagmamasdan siya ng walang tigil. Nababahala sa kanyang narinig, natanong ni Yun sa kanyang kapatid kung ito ba ay totoo, na siyang pinasang-ayunan ni Sol sa pagsasabi na nakakasigurado siya na tunay niya itong naramdaman. At sa una ay inakala niya na ito ay ang kapatid niyang si Yun pero nang ito ay kanyang tingnan ay walang kahit sino man ang naruroon. Kaya natanong ni Sol kung masyado lang ba siyang sensitibo, habang napaisip si Soryong na itong pangyayari ay tiyak na kahina-hinalang sitwasyon. Maya't maya pa ay naagaw ang kanilang atensyon dahil sa pagdating ng isang batang babaeng tagapagsilbi na mabilis na tumatakbo habang tinatawag ang pinagsisilbihan nitong si Sol. At nang kanyang marating ang kanilang kinaroroonan ay hinihingal nitong iniulat na mayroong masamang bagay ang nangyari, kaya natanong ni Sol kung ano ito dahil dumating siya ng mabilis na tumatakbo at may kaba. Kaya buong loob na ipinaliwanag nitong batang babaeng tagapagsilbi na mayroon na namang isang taganayon ang nawawala. Dagdag pa nito na ang mga martial artist ng kanilang pamilya ay kakaalis lang ngayon para magsimulang maghanap. Gayunpaman hindi ito masyadong pinaniniwalaan ni Yun kaya kanyang natanong kung ito ba ay totoo. Napunta naman ang atensyon nila kay Sol dahil bigla na lang siyang natahimik, at kanilang napansin ang pag-iiba ng mukha nito kung saan siya ngayon ay nagpapalabas ng naiinis na mukha. Kasunod nito habang kanyang hawak ang marka na nasa kanyang kamay ay ang kanyang pagsabi na kahit anuman ang mangyari ay kinakailangan nitong personal na mahuli ang multo o kung anuman para ipaghiganti ang pagkakawalang puri sa kanya. Subalit pasigaw siyang sinabihan ng kanyang kapatid na si Yun na hindi ito maaari dahil kung magtatangka siyang lumabas ng nag-iisa at muling mahuhuli, ito ay magiging malaking problema sa pagkakataong ito. Sapagkat may tuwa lang na napasabi si Sol na hindi kinakailangang mag-alala ni Yun, ito ay dahil hindi na sila nag-iisa ngayon. Hindi na uunawaan ang sinabi ng kanyang ate, natanong ni Yun kung ano ang ibig nitong sabihin. Nang bigla na lang si Sol na napahawak sa kamay ni Huayon, at habang ito ay mahigpit niyang hawak-hawak ay ang kanyang pagtanong sa kanilang dalawa ng ating bida kung pumapayag ba ang mga itong tumulong sa kanya. Ngunit makikita lang natin ang pagkabigla sa mukha ni Huayon at Soryong sa kanyang sinabi. Kinagabihan makalipas ng ilang oras, pumunta naman tayo sa gitna ng kagubatan sa kabundukan ng Huangshan habang mayroon tayong makikitang isang kwago na nagpapahinga sa isang sanga. Habang ito ay nananatili sa puno ay mapapansin natin ang pagmasid nito sa dumadaang apat na mga kabataan. Kung saan habang sila ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay, nanginginig at naiiyak na nasabi ni Yun kay Huayon na kung sila ay mahuhuli sa pagkakataong ito ay paniguradong ikukulong siya sa napakasaradong silid at siya ay mananatili doon ng hindi bababa sa kalahating taon. Nang bigla na lang siyang napalingon sa ating bida at isinaad na dapat ay tinulungan siya nitong pigilan ang kanyang ate at natanong kung papaanong nakuha ang loob nito ng ganoon na lamang. Subalit napatawa lang ang ating bida dahil sa kanyang naaalala kung papaano nakuha ang kanilang loob na tumulong kay Sol. Ito ay dahil kani-kanina lamang bago ng pangyayari ay ang biglang pag-abot ni Sol ng isang bagay sa kanila kaya natanong nila kung ano ito. Ipinaliwanag ni Sol na ito ay isang bagay na tinatawag na Norgay,
Ito ay isang palamuting aksesorya na galing sa Korea at ang sentrong bahagi nito ay ginawa upang malagay at magkasya sa loob ang ice jade. Dagdag pa nito na hindi siya nakakasigurado kung bakit nila kailangan ang ice jade, pero kung sila ay naghahanap ng bagay para lagyan nito, ito ay isang hindi masamang desisyon. Namangha naman si Soryong at si Hwayon sa ipinakita nitong bagay dahil sa ganda ng aksesorya. Subalit hindi lang ito dahil ipinakita ni Sol na ang Norgay ay pwede ring mahati sa dalawa at pwedeng maging simbolo para sa kanila ng ating bida at ni Hwayon, kaya nagsaad si Sol na kung siya ay kanilang tutulungan ay ibibigay niya ito ng libre. Dahil dito ay nag-alinlangan itong dalawa at nagdalawang isip na tumulong para sa bagay na ito. At bumalik tayo sa kasalukuyan habang napapaisip si Soryong na sila ay nakumbinsi lang dahil dito. Kasunod nito ay ang kanyang pagsasabi na gaya ng kanyang sinabi, hindi ito dahil sa gusto niya ang Norgay kundi dahil gusto niyang protektahan ang karangalan ng anak ng angka ng Namgung na si Sol, na naiinis lang na pag-alit na sinagot ni Yoon na huwag siyang magsinungaling. Dahil dito ay pinagsabihan siya ng kanyang ate na mayroon silang bisita kaya huwag siyang maging bastos, kaya napasigaw na lang si Yoon habang nagsasabi na hindi niya na alam ang mga bagay at natanong kung ano ba ang dapat nitong gawin. Nang bigla na lang silang napahinto sa isang lokasyon sa gitna ng kagubatan, dito ay naabot nila ang lugar kung saan palaging nag-eensayo ng mag-isa tuwing gabi si Sol at itinuro niya ang direksyon kung saan niya naramdaman ang presensya dahil marahil mayroon pang bakas ang natitira na kanilang makikita. Sapagkat bago sila magpatuloy ay natanong ni Hwayon kung papaano kung totoo ngang ito ay isang multo, na sinagot ni Sol na ito ay kanyang hihiwain gamit ng kanyang espada na napapalibutan ng enerhiya na sumusugpo sa kasamaan. Naririnig itong kanilang pag-uusap, naisip ni Soryong na parang sobra naman ito. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa kanyang kakaibang napapansin, ito ay dahil silang apat ay bigla na lang na mabilis na nabalot ng makapal na hamog sa puntong wala na silang may makita. Maya't maya pa ay nagkawatak-watak silang lahat dahil sa kakaibang tagpo kaya napaisip si Soryong kung ano ang nangyayari. Mabilis naman siyang naglibot sa paligid habang pasigaw na tinatawag ang kanyang mga kasamahan pero wala ditong may tumutugon. Habang patuloy ang kanyang pagsigaw kung mayroon bang tao ang malapit sa kanyang kinaroroonan, bigla na lang may nasaging bagay ang kanyang isang paa. Dahil dito ay napahinto siya sa kanyang paglalakad at ipinagtaka kung ano itong bagay. Nang kanya itong masuri ng mabuti ay pansin niya na ito ay mga sapot ng gagamba. Subalit ito ay kakaiba dahil ang sapot na ito ay sobrang kapal kaya kanyang natanong kung gaano kaya kalaki ang nilalang na gumawa nitong bagay. Nang bigla na lang siyang may narinig na napakalakas na boses na sumisigaw kaya kaagad siyang nagugulat na napalingon sa pinanggagalingan nito. Nakikilala ang boses, naisip niya na ito ay pagmamay-ari ni Yoon at natanong kung ano kaya ang nangyari sa kanya. Nag-aalala din sa kanyang kasintahan, binuksan ni Soryong ang kanyang damit at inutusan ang dalawa niyang alagang centipede na si Grace at Myra na hanapin ang kanilang ina, na kanila namang agad na sinunod. Kaya dali-dali ang mga itong tumalon palabas sa damit ng ating bida at nagpatuloy para hanapin si Hwayon habang nagsasabi si Soryong na kung ganoon ay protektahan nila ito ng mabuti. Makalipas ng ilang minuto sa gitna ng kagubatan ay maririnig natin ang patuloy na pagtawag ng ating bida, kung saan habang siya ay mabilis na tumatakbo sa paligid ay naisip niya na parang may humihila sa kanila papasok sa kailaliman ng gubat at natanong kung anong pangyayari ito at bakit nagkaroon ng ganoong sapot ng gagamba doon sa kanyang pinanggalingan. Ito ay dahil ang mga gagamba ay nahahati sa dalawang uri, una rito ay ang tinatawag na sedentary at ang ikalawa ay ang tinatawag na wandering. Ang sedentary ay ang mga gagamba na gumagawa ng sapot at nananatili sa isang lugar habang ang wandering naman ay ang uri ng gagamba na gumagala na parang mga palaboy. Gayunpaman wala sa dalawang uri ng mga gagambang ito ay naglalagay ng sapot sa ibaba ng lupa gaya ng kanyang nakita kaya ito ay hindi tumutugma, nangangahulugan na itong nilalang ay hindi isang ordinaryong gagamba. Maya't maya pa sa kailaliman ng kagubatan ay pansin ni Soryong na medyo luminaw ng kaunti ang makapal na hamog kaya napag-isipan niyang magmadali para hanapin si Hwayon at ang iba. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo ay bigla na lang siyang nahinto sa kanyang kinaroroonan. Ito ay dahil bumungad sa kanyang harapan ang napakaraming malalaking sapot ng gagamba na nagkalat sa mga puno at halaman sa paligid. Nagtataka sa kanyang mga nakikita, natanong niya kung ano ang ginagawa ng lahat ng mga ito dito. Mayroon namang biglang tumawag ng kanyang pangalan kaya siya ay napatingala, at napuno siya ng pagkabahala dahil pansin nito ang isang babae sa kanyang harapan na nasa itaas ng puno na napapalibutan ng sapot.
At ang babaeng ito ay walang iba kundi ang bunsong anak ng angka ng Namgung na si Yun na ngayon ay hindi makaalis sa kanyang kinaroroonan. Gayunpaman muling napalingon si Soryong dahil sa kanyang nararamdamang kakaibang presensya. At nang siya ay makalingon ay pansin ito sa malayo ang isang babae na nakaupo sa isang nilalang. Napatawa naman bigla itong misteryosong babae habang hawak ang kanyang pisngi, at nang malinaw itong masilayan ni Soryong ay bumungad sa kanyang harapan ang napakagandang panganay na anak ng angka ng Namgung na si Sol, pero ito ay hindi niya pansin dahil ang umagaw ng kanyang atensyon ay ang dambuhalang gagamba kaya natanong niya kung ito ba ay isang ground spider.